Isang minuto na lang po at alas 7 na ng umaga. Meron po tayong makakausap pero batiin muna natin siya si Engineer Ace Gutierrez. Engineer Ace Gutierrez, magandang umaga po sa inyo. Si Katunying po ito. Good morning po, sir. Good morning po. Si Engineer Ace Gutierrez ay taga dyan sa Santo Niño, Parañaque. Tama ba, Engineer? Tama po. Opo. Ano po nangyari? Ano po nangyari nitong isang araw, yung sinasabing insidente ng stray bullet? Ano po na madaling araw po ng December 23 nang may bumagsak po na stray. Opo. Ayun po. Natutulog po kayo nun. Siyempre, madaling araw no? Opo, tulog po. Opo. Sino po kasama niyo sa bahay po? Yung asawa ko po, anak ko po, at saka po yung kasambahay po namin. Opo. Yung anak ninyo, ilang taong gulang na po, Engineer? 10 months po. 10 months. Baby, sanggol. Ano? Magkasama po kayo sa kwarto? Magkakasama po. Magkakasama kayo sa kwarto. Mga anong oras po bumagsak yung bala, Engineer? Ano po? 2:35 a.m. po. 2:35. Nagising po kayo? Opo. Himbing kayo natutulog, nagising kayo nung bumagsak yung bala. Saan po bumagsak, Engineer? Pag ano po sa yung pagbagsak po sa bubong ng malakas, tapos tumagos din po sa kisame, tapos doon po sa may kama na hinisigaan ng kasambahay po namin. Oo. Katabi din po ng kama namin na hinisigaan. Opo. Wala naman pong tinamaan. Wala naman po. Opo. Gaano po kalayo dun sa mismong kasambahay ninyo, yung pong binagsakan ng bala? Siguro po mga 1.5 dangkal. Ay, grabe. 1.5 dangkal. Ito po bang, may video po kami, yung bumangon, nabalikwas na ganyan, yung unang nabalikwas, yun po yung kasambahay ninyo? Opo, yung nakahiwalay po na kama. Opo. Tapos ayun, yung nakahiwalay na. Tapos si baby, yung katabi ni baby ay sino po? Mrs. po. Ay, yung misis nyo. Doon pala sa kabilang kamay nakahiwalay, yun yung inyong, naku, pambihira. So, konting diferensya, yung mga 1.5 dangkal po, Engineer, ano? Grabe. Nanginginig na po yung kasambahay namin at saka ramdam daw niya po yung hangin ng ng bala. Oo. Pambihira. May pinapakita po kami dito kanina na hindi, actually kung saan man bumagsak yung bala, kahit sino kayo pwedeng tamaan doon dahil magkakasama pala kayo sa isang kwarto, Engineer Opo. Oo. Ito po ay sigurado na itanong na ilang beses, ano ho ang naramdaman nyo noong oras po na yun at hanggang ngayon? Siyempre po, nung una kinabahan po, medyo na trauma din po dun sa kaya nung nangyari po yun, hindi po agad kami nag-report, nagpakalman po muna. Tapos mga alas 4 na po siguro kami nakapunta ng police station para mag-report. So nagpunta naman po kayo ng police station sa Parañaque City Police Station, apo? Yes po, yes. Opo, may ginawa po bang hakbang yung mga pulis? Pumunta po sila sa bahay yung police para po i-check yung hindi po kasi namin ginalaw yung bala po. Tama po yun, apo. Tinek po nila yun, yung pati yung pinagbagsakan po ng bala o paano po bumagsak. Natukoy po ba kung anong bala ng anong kalibre ng baril yan? Sabi po dun sa police station, 45 po. Caliber 45, opo. Opo. Ano po, nung nag-imbestiga po yung pulis, ano po yung findings po nila na sinabi po sa inyo? Saan galing? Sino ba nagpaputok ng baril? Natukoy po ba kung sino? Nahuli po ba? Hindi pa po sabi, magpa-follow up daw po sila. At hindi ko na po maalala kung saan sabi ipapadala yung bala para po dun sa maimbestigahan palalo po kung sino po yung nagpaputok.
Opo, ang gumagawa po niya, kung di ako nagkakamali, ay ang crime laboratory dahil meron silang mga ballistics capabilities, ano. Opo, di siyempre, yung misis ninyo, yung kasambahay nyo, kayo, puro kayo na trauma sa pangyayaring yan. Nakikinig, andito na pala, si Brigadier General Anthony Abirin, ang hepe ng NCRPO ay nakikinig pala sa atin. General Abirin, Chief, magandang umaga po sa inyo. Hello po? Paki-patch mo, nakikinig. Paki-patch mo si General. Okay, General Abirin, magandang morning. Si Katonying po ito. Hindi yata tayo naririnig. Hindi tayo naririnig. Hindi ba pwede? Hindi pwedeng sabay? Okay. Di ba, naka-monitor naman sila. Engineer Ace, nandiyan pa po kayo? Pati si engineer nawala na, ano? Isip-isipin mo, natutulog ka lang natutulog ka, tutulog ka sa bahay nyo, madaling araw, tapos bigla na lang may babagsak na bala sa kwarto ninyo. Isip-isipin nyo, kung isang dangkal, wala, kwan lang po yan. Buti ako, mahaba yung dangkal ko eh. Kung nga isang dangkal ka lahat, siguro less than 6 inches, ano? Less than 6 inches, mga ganun, humigit kumulang. Grabe. Konting diferensya, meron na sana tayong pinag-uusapang matindi rito, no? Biktima ng stray bullet. Apo. Ay, wala pa rin? Si General Abirin ba yun nandyan? Okay. Opo. Okay, General, sir, good morning po. Si Katonying po ito. Katonying, good morning po. Opo. Good morning po. Napakinggan niyo po ba yung kwento ni Engineer Ace Gutierrez? Yung party lang po na pakinggan ko, yung pagbagsak ng bala. Opo. Na-monitor po natin. Opo. Ito po bang report na ito ay nakarating ho sa inyo, sa NCRPO? May nakarating pong report sa atin dito na ito nga po sa insidente po ng stray bullet po sa Santa Cruz, Manila. And yung Manila Police District po ay nag-iimbestiga na po about the matter, and yung na-recover po na slag ay pina-examine po natin sa crime laboratory para makita kung anong klaseng barel at kung ito ba ay posibleng naka-register po sa Firearms and Explosive Office po yung baril na pinanggalingan po ng slag po na to. Opo, at kapag ka na pinpoint po kung sino may-ari, makikita po natin kung sinong may-ari at pwede po tayo magsampa ng criminal or administrative case po doon sa may-ari po kung mapatunayan po natin na doon po galing yung slag po na na-recover po doon sa sa bahay po. Apparently po, General, ay iba pa ang pinag-uusapan natin dahil yung kinukwento ninyo ay sa Santa Cruz, Maynila, sa Manila Police District Jurisdiction. Opo. Ito pong kausap natin, si Engineer Ace Gutierrez, ay taga Santo Niño, Parañaque. At ang insidente po ay naganap noong pong madaling araw, about 2:35 in the morning, noong pong December 23 lamang. Magkaiba pa. Opo. Ito, may video nga po kaming pinapakita. Wala pong para isang dangka lang po ang depresya, bumagsak na sana sa ulo nung isa sa mga kasambahay po nila, kasama sa bahay, General. Opo. Sa incidenting yan po ay paimbestigahan din po natin na parehas po na proseso ang gagawin natin para i-check po yung slag na na-recover para baka posible pong may match na record po sa atin kung ito po ay galing sa baril ng isang legitimate gun holder or any law enforcement officer or any po na kawani po ng law enforcement agency po na
legal po na nakahawak ng baril. Kasi yun po ang may mga record tayo. Oo. Pero kung yung baril po ay hindi po registered po sa Firearms and Explosive Office, ay ang gagawin po natin ay makikipag-usap po sa barangay or sa kalapit na lugar po kung saan na-recover yung baril para posibleng matukoy kung sino po yung mga nagpaputok ng baril during that time po. Ayun, pwedeng mag-backtrack po kayo doon, ano? Yung may mga sigurado may mga testigo diyan. Kung bigla na lang na marilya, ano ba, naiisip ko lang kung mga nagiinom alas 2 na madaling araw Opo. malamang may mga nagyayabang diyan, naglabas ng baril, nagpaputok. Nakikinig po sa atin si Engineer Ace Gutierrez. General, baka po meron kayong gustong sabihin sa kanya. Engineer, wag po kayong mag-alala. Yung mga utusan po natin, ang kawani po ng Parañaque City Police Office para makipag-coordinate po sa iyo ng masisinan para maimbestigahan po itong bagay na to. And definitely, we will coordinate with the barangay officials at saka sa mga kapitbahay niyo po para malaman natin po kung sino po yung mga nag-happy-happy during the time na malapit po sa inyo. Para kahit papaano ay matukoy natin kung sino po yung nagpaputok po ng baril. Engineer, may nagpunta pong pulis naman sa inyo, di ba? Nakita ko yung kisame, malamang in-inspection din nila yan. Sabi pala general, nung mga pulis daw po doon, ay malamang galing sa caliber 45 at pong bala na ito na bumagsak sa kanila. Baka may gusto ko yung sabihin naman sa PNP chief natin dito sa Metro Manila, Engineer Gutierrez, para mawala na yung pangamba po ninyo. Gusto ko lang po magpasalamat dahil po doon sa gagawin natin din. Sana po matukoy natin kung sino po mahirap na po nakakatrauma din po kasi pag gano'n nangyari. Kahit walang nasamaan natutrauma po yung pangyarihan. Makikipag-coordinate po ang pulis sa inyo. Engineer Ace, makikibalita rin po naman kami sa inyo. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Thank you po sa pagtanggap sa tawag namin. Thank you po. Thank you po. Si Engineer Ace Gutierrez, sila po yung biktima ng stray bullet. Bumagsak sa inuupahan nilang bahay diyan po sa Santo Niño, Parañaque. General, para lang mas maintindihan po namin, pagka pala, nung araw kasi may mga bumabaril sa taas na ganun sa area lang naman. Okay, hindi ba? Merong mga warning shot pa. Diba? Yung pulis, tumigil ka, sabi ng pulis. Hinto, magnanakaw, magpapaputok, ayaw tumigil, magpapaputok sa taas. Hindi pala tama yun, General? Hello, General Abirin? Po natin ay, opo. Hello. Go ahead po. Yes, sir. Sa police operational procedures po natin ay bawal po yung mag-warning shot. Wala na pong warning shot po sa police operational procedure po natin. At dapat yung pag-warning shot po ay yung pagpaputok po ng baril ay para lang depensahan yung ating sarili kung talagang andun na yung bingit ng kamatayan yung ating sarili. Saka lang po tayo pwedeng bumunot at magpaputok ng baril para depensahan po ang ating sarili. Yung pagpaputok po para mag-warning shot ay wala na po sa police operation. Wala na po yun. Napapanood lang namin sa TV yun, sa pelikula, General. Pampelikula lang yan. Okay. I-educate nyo nga po kami, bakit po bawal yung po velocity ng pataas at saka pababa, ano po ba ang pagkakaiba? Hello, Katunying. Ano po bang dahilan? Ba't ibinawal? Kasi nga, tulad nga nung nakita natin dito, yung bagsak nung bala, isip-isipin nyo, ang tibay nung bubong na yun, dire-diretso dun sa loob ng bahay. Gaano po ba kapeligroso yun? Ay delikado po kasi po anything po na ipinaputok natin, yung bala po kahit na i-point mo sa taas ay definitely bababa at bababa po yun. The moment na bumaba, hindi na po natin alam kung saan po babagsak at sino po yung posibleng tamaan po ng tingga na bababa. And yung pagbabawal po ng warning shot ay hindi po talaga in-authorize ng PNP kasi the moment na nagpaputok ka, kahit na nakapoint yan sa isang tao, ay hindi po natin makokontrol yung slug na lalabas doon sa baril at
kahit sino pwede na pong samahan. Unless nakadirect po talaga sa tao na kailangan mong i-neutralize. Opo. Katulad dito, nag-uusap tayo ngayon, General, 2 insidente na ng stray bullet ang naitala, isa sa Parañaque, isa sa Maynila. Ano po bang instruction po ninyo? Una, sa mga pulis. Kasi sa mga pulis, may diretsong control po kayo eh. Opo. Sa ating kapulisan po ay binigyan po natin sila ng direktiba na wala pong mga ganyan na pagpaputok at as a matter of fact po. Ngayon pong New Year ay lalagyan po ng masking tape yung mga baril natin para hindi po sila matempt na magpaputok ng baril. At ngayon kung yung mga kapulisan po natin ay pinapayo po natin na kung talagang gusto po nilang pumutok ay may mga firing range po tayo na pwede nilang puntahan para doon po sila magsawang magpaputok hanggang sa mamaltos po ang kanilang mga daliri. And yun nga po yung sinasabi ko na yung pagpaputok sa ere at may tinamaan pag pulis po ang nagpaputok ay pwede po silang ma-charge criminally and administratively at pwede pa po silang maalis po sa serbisyo pag napatunayan. Ganun katindi ang parusa sa ganung kasalanan na po. General, ulitin ko lang, tama ba yung dinig ko? Babalik nyo yung paglalagay ng masking tape sa baril ng mga pulis natin? Sa NCR po ay ipinag-utos ko po na lagyan natin ng masking tape para makasiguro po tayo na yung mga member ng kapulisan po natin ay hindi po talaga magpauputok. At yung ilalagay po nating masking tape ay yung tama lang po na pagmarka para in case na there will be an instant na kailangan po sila na magpaputok dahil sa related po sa kanilang trabaho ay pwede rin po nilang magawa. At pag sila po yung nagpaputok, dapat po may kaakibat po na report na gagawin para i-report po nila yung pagpaputok nila ng baril. Sabi na iba dyan, may extra akong baril. Paano ho yun? Accounted nyo po ba yun? All accounted for po ba? Yung ibang mga pulis na dala-2 o 3 baril na hindi po naman nila service or issued firearms sa kanila? Yung mga baril po na licensed firearm po is accounted po yon kasi naka-record po sa kanina po sa Firearms and Explosive Office po. Pero yung mga baril na wala pong papel ay hindi po naka-record po sa kanila. And definitely nananawagan po tayo na pag may ganun po silang baril ay wag na po nilang gamitin para rin po sa safety ng bawat isa. Oo. General, last na lang, sabi kahapon ng PNP headquarters ay generally peaceful ang celebration ng December 25. Ito pong bagong taon mas matindi ang mga festivities dito eh. Ano po ang maasahan natin sa mga pulis sa NCR, yung especially sa visibility? Tama po kayo dyan. Generally peaceful po yung pag-celebrate po natin ng Christmas and wala po tayong naitala na insidente na pwede sanang nakapekto sa kasayahan sa pag-celebrate ng Christmas. At ngayong sasapit ng bagong taon po ay continuous po yung police visibility natin. As a matter of fact po, we have deployed more than 10,000 personnel po sa ating mga places of convergence, lalong-lalo po sa mga timbahan, sa mga malls, sa mga terminals, at sa other places of convenience. At makakaasa po kayo na ang inyong lingkod ay mag-iikot po para i-inspect yung mga nakadeploy nating police para i-check po yung moral and welfare nila and at the same time, kahandahan din po nila sa on the ground po. Ang laking bagay po nung may nakikitang pulis yung mga kababayan natin. Kahapon po may reporter kaming umiikot. Ang daming tao, pero walang kaso ng snatching kasi may pulis na gagala-gala doon. Iba talaga yung police presence, General eh. Opo, tama po kayo dyan. And may dagdag ko po, yung mga kawani po natin sa Regional Mobile Force Battalion at saka District Mobile Force Battalion ay ibinaba po rin po natin para tumulong po para sa police visibility natin. And aside from that, may mga covert operatives din po tayo na nakadeploy. Yun, importante din yun. Yung mga tinatawag nung araw ng mga sikreta, ano po, General?
Opo, opo, opo. General Ardi, salamat po sa inyong oras at happy holidays po sa inyo. Happy New Year. Good morning. Opo, happy holidays po, Attorney. Thank you po. Si PNP Chief General Anthony Aberin, PNP Chief sa NCR. Yon. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to.